Okay guys, good day. Bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga nanonood ng mga videos na ginagawa natin, and salamat din sa mga comments. At susubukan po natin lahat na bigyan ng advice o kahit pa paano is matulungan yung mga taong mga nagtatanong. So if may mga question kayo related sa trabaho, sa pagtanggal, sa DOLE, NLRC, illegal dismissal, SSS field, pag-ibig, please wag maya, no, mag-comment at susubukan natin sagutin yung mga yan. Okay, for sa video na ngayon, gagawin natin is ano yung ginagawa natin kapag walang contract. So, may mga nagtatanong sa akin na, "Sir, paano po ba yung mga walang kontrata? Ano po ba pwedeng namin gawin doon?" No? So, actually, pag sinabing labor employment, may contract yan eh. Usually talagang may written contract yan na ginagawa, no? Pero ano bang sinasabi talaga sa atin? Pag sinabi natin employment, pwede siyang may contract at pwede siyang walang contract. Anong ibig sabihin nun? Pwede siyang written contract or pwede siyang oral contract. Pag sinabing oral contract, yung parang walang written. Basta, kailangan mo ng trabaho ka dito, mag-drive ka, o pumunta ka dito, itahi mo to. No? So, may mga bagay-bagay na trabaho na walang kontrata. Okay? Pero may employment. So, yun yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito. So, pag sinabi natin employment contract, it can be oral or in writing. Pero, paano ba pag wala? So, yun yung tatalakayin natin. Paano kung walang oral at walang in writing? So, anong magiging status ni employee? So, ang una natin titingnan dito yung pag walang contract. So, isang tabi na natin meron tayong oral, meron tayong written. Paano kung wala? Ang importante tingnan dito is yung tinatawag natin employer-employee relationship. So, kailangan ma-identify natin kung meron bang employer-employee relationship yung company at yung empleyado, o yung may-ari tsaka yung empleyado. So, paano ba nagkakaroon ng employment relationship or yung employer-employee relationship? So, number one, kailangan may hiring. So, dumaan sa selection process. So, pag sinabing selection process, ito yung may job ads, tapos nag-apply ka, or pumunta ka sa opisina, nakita mo yung job o wanted. Dati kasi uso yun eh. So ngayon, we are looking for typists, or we are looking for sales personnel. We are looking for customer service relation. So mayroong ads. So kung may recruitment ads, so si empleyado, or si applicant, mag-apply siya kasi may recruitment ads eh. So, kapag pasok niya doon, yung may-ari or yung HR isa-select. So, merong selection na mangyayari is either testing, interview, babalikin ka, dadaan ka sa initial, dadaan ka sa final interview. So, may selection siya. Okay? Then, after selection, malalaman natin na may employee-employee relationship kapag binabayaran ka ng salary. So, ibig sabihin, kapag may sweldo ka, gumawa ka, nagtrabaho ka, then so may sweldo ka, then maybe you can be considered as employee ng employer. Then ito yung pinaka-importante sa lahat. So, nag-hiring, nagtrabaho ka, nagsinuweldohan ka, tapos yung proseso ng work or yung paano ginagawa yung trabaho ang nagdi-dictate, ang nagsasabi sa iyo na dapat ito gawin mo, ito gawin mo, huwag mo gagawin ito, dapat ito yung standard, ito dapat yung gawin. Si company ang nagdi-dictate ng kung anong gagawin mo, kung ano yung proseso ng trabaho gagawin mo.
Then lastly, pag tinanggal ka, ang company or ang employer, meron siyang right to terminate. So, paano malalaman kung may employer-employee relationship? Kailangan may hiring, kailangan may trabaho, tapos yung result ng trabaho, susweldohan ka, and then yung nagdi-dictate ng proseso ng pagtrabaho is yung company or yung employer. Then the employer and the company, meron siyang right na tanggalin ka kapag nagkaroon ka ng mga violation ng company policy, rules, and everything. Okay? So, kahit walang written contract, ulitin ko, kahit walang written contract, as long na ma-establish yung hiring, selection, salary, work, dictate ng procedures, paggawa ng work, at yung right to fire, may establish yung employer relationship. Kapag nangyari yun, ibig sabihin, empleyado kayo ng owner or empleyado kayo ng company. Okay? So, sinabi, sir, paano yan? Ano mangyayari sa akin? Walang kontrata. So, kahit walang kontrata yan, guys, since meron kayong hinire kayo, since sweldoan kayo, then nagdidictate ng trabaho ninyo sa company, meron employer-employee relationship. Now, kapag na-establish yun, kahit walang provisions ng contract, ang masusunod po yung provision ng contract ng Labor Code of the Philippines. So, yung labor standards, yung regularization process, ang masusunod po nun, Labor Code of the Philippines. So, by operation of law, ibig sabihin, kailangan si company o si employer ay pumasok siya doon sa standard na sinet up ng labor code. So, kahit walang kontrata, walang oral, walang written, as long as may employer-employee relationship, ibig sabihin, yung labor code ang mag-govern na provision. So, example, minimum wage. Labor code yan eh. Yung 8 hours of work, that's labor code. Especially sa mga rank and file employees. Yung right ng empleyado sa overtime, sa holiday pay, sa kung special holiday or legal holiday. So kung walang kontrata, lahat ng yan, provided yan ng labor code. So si labor code po ang susundin. Okay? So, ibig sabihin, kung walang kontrata tayo at meron employer-employee relationship, ang titignan niyo lang lagi anong sinasabi ng labor code. So pag sinabi ng labor code na, itong empleyado to, after 6 months, tapos regular employee na to. So ibig sabihin, kahit walang kontrata or kahit walang paper na sinasabing regular employee ka, by operation of law, after 6 months, regular employee ka. Okay? So, unless na lang, siguro kung by contract ka or you're a project based. So, ibang usapan yun. Kasi, ang labor code, may mga provisions din tayo ng mga different types of employees. Casual, project based, seasonal. Okay? So, pero kung hindi ka naman pasok doon, at pasok ka sa regularization, so kahit walang paper yan, basta after 6 months, you're considered as a regular employee. Hindi kailangan ng additional contract, hindi kailangan ng mga kung ano-ano. Okay? Now, pero bakit nagkakaroon ngayon ng mga kontrata? Yung mga kontrata kasi is safeguard yan ng mga company. Company and both company and employee din, no? Na in case of dispute, at least may contract. In case of hindi magkasundo, at least may contract na pwede tayong tignan. So, si employee, so as employer, pwede silang gumawa ng kahit anong provision na pwede nilang ilagay doon sa contract. As long as hindi siya mag-violate ng law. So, ibig sabihin, for example, the minimum rate is 645, pero nakalagay doon sa contract is, kung the minimum is 500 lang, isasweldo mo. So, violation na siya ng law. If violation na siya ng law, ibig sabihin, pagdating doon sa sweldo, void yun. Kumbaga, ang susunod sa atin is labor code, which is the minimum wage. Kung ano ang minimum wage ng particular time and date,
kung saan kayo napirmahan ng contract. Okay? So, may mga kontrata na yung mga provision is void or yung mga provisions ng contract is hindi mo pwedeng i-apply kasi in violation of the law. But, sabi ko nga kanina, maganda yung may contract kasi yung law ng both parties nandun sa contract eh. As long as yung contract hindi bababa dun sa standards na sinet up ng Labor Code of the Philippines or other jurisprudence ng Supreme Court. So, ang management ng employee, pwede sila mag-agree na mas mataas ang minimum rate, pwede sila mag-agree sa mas mataas na standard, okay? Pwede sabihin natin, o kahit ano ka, kahit hindi ka pa regular, o entitled ka na sa bonuses, entitled ka na. So, anything na above dun sa standard, yung standard, yung above the standard, pwedeng i-set up sa contract. Okay? So, merong right si employer, tsaka si employee na gawin yun. Okay? Pero pag wala, labor code na masusunod. Then, pag ang contract is in violation of the labor code, ibig sabihin nagbibigay ng below standard ng labor code, is pwede mo consider siya as void at pipilitin kayo ng DOLE or NLRC na itama yung no provision naka-state sa labor code. For example, yun nga, below minimum. Paano nalaman ng DOLE below minimum? They will force the company na gawing minimum yung mga below minimum. So, something like that. Okay? So, but again, may prerogative si employer-employee na mag-set up ng mga provisions na above doon sa minimum standards. So, huwag kayo mag-alala kasi kahit walang contract, at least we have the Labor Code of the Philippines at yun po yung masusunod. Okay? So, sir, paano naman yung mga project-based, yung seasonal? Again, may depende ito sa nature ng work. No? Kung walang kontrata at consider kayo as seasonal, sabi ng HR, seasonal ka lang. O sabi ng HR, project-based ka lang. So, depende kung ano yung ginagawa. So, walang mabilisan na, oy, hindi, project-based ka. Or hindi ka project-based, so regular employee ka dapat. Walang ganun na mabilisan kasi kailangan i-examine or tingnan mabuti kung ano ba yung nature ng work, yung nature ng job, para masabing ang isang tao is in compliance sa Labor Code of the Philippines or hindi siya compliant with the Labor Code of the Philippines. So, ulitin ko, pwede po, walang kontrata, okay lang po yun. Kasi ang Labor Code naman po ang masusunod. Now, kung may kontrata, as long as yung provisions ng contract is hindi violation, not in violation of the labor code, then okay yung kontrata nakalagay, okay yung mga provisions sa contract, pero if in violation of or contradictory sa labor code, then pwede ma-declare as void or as hindi effective, parang hindi magte-take effect kasi nga in violation siya sa Labor Code of the Philippines. So, kailangan yung contract above the minimum standard yung binibigay or the minimum standard, but you have the prerogative as an employee and the company to make decision para maging above standard siya. Alright? So, kung wala kayong contract, huwag po mag-alala. Pero syempre, to be safe, kung applicant kayo, syempre, huwag kayong papayag na walang kontrata. So, maganda pa rin yung may written contract. Especially yung mga applicants or mga workers na may mga assignment abroad. Maganda yung may contract. Okay, so I hope you learned something. And magdadagdag pa tayo ng mga ganitong klaseng video. And huwag kayong magkatubili na mag-comment, magtanong at susubukan natin sagutin ang mga yan.